magandang hapon po sa inyo, Doc. Ito po si Bombo Nerissa po muli, ang inyo pong pagbate sa ating mga listeners and viewers ng Bombo Radyo Dagupan po. Good afternoon po, Doc. Hi, good afternoon at magandang hapon sa lahat na nakikinig dito sa Radyo. Mukhang makulimlim na naman itong afternoon natin eh. Conducive to sa mga kung ano ng mga sakit na pwede nating Mm. masalubong. Yes po, Doc Glenn, tama po kayo dyan, no, na paiba-iba na lamang po itong klima or weather na nararanasan nga po natin, especially po dito sa Dagupan. So, ayan po, Doc Glenn, sa ngayon po, ito pong ating tatalakayin, bigyan nyo naman po kami ng linaw patungkol po dito sa allergic rhinitis. So, Doc, ano po ba itong allergic rhinitis at paano po ba yan na, kumbaga, naiiba sa mga simple na mga sipon or di naman po kaya ay mga trangkaso, Doc Glenn? Well, first of all, medyo choppy, ano? So, pasensya lang Okay kung po. medyo, yung hindi nakakarinig. Pero anyway, allergic rhinitis actually, very confusing din ito related sa yung katulad na sinabi mong common cold. Ang Mm. allergic rhinitis, parang sumpungin ito eh. Hindi naman all day at saka hindi tumatagal. Para Mm. bang yung pasumpong-sumpong, karamihan yan umaga, paggising. Hmm. After a few hours, couple hours, biglang nawala yung mga symptoms katulad ng yung sipon, yung tumutulong sipon, kanino, sneezing. Yan ang allergic rhinitis. Yung sipon naman, halos tuloy-tuloy lang yan eh. Walang pati dyan eh. All day, meron ka runny nose, meron ka sneezing, nagkakaroon pa nga ng coughing, at isa pang konting difference, allergic rhinitis, bihira yung may kasamang lagnat o fever. Ang Hmm. common cold, mas common na merong fever eh. So yan ang Hmm. yung mga konting difference eh. Alright po. So, Doc, ito po ba, tinatawag, syempre po, pagka tinawag po nating allergy, parang dala na po natin yan hanggang sa pagtanda or panghabang buhay. So, the same lang po ba ito, Doc, sa allergic rhinitis na panghabang buhay po natin yan madadala? Well, hindi naman kailangan na habang buhay. Mm. Allergic rhinitis is para pang resulta yan ng mahabang panahon na nagkaroon ng rhinitis. Okay? Yung rhinitis is yung, ibig sabihin na allergic na component yan eh. Merong mga tawag natin na allergens o triggers na nagkukos ng yung rhinitis. Okay? So yung running nose na may sneezing, etc., yung tulo ng sipon, yun pa ulit-ulit na nangyayari dahil sa isang trigger. Okay? Okay po. So if you can actually find yung mahahanap mo yung trigger na nagpo-cause ng rhinitis, pwedeng matigit at hindi magiging full-blown allergic rhinitis na yung tinatawag nating chronic. Kasi dalawang klaseng allergic rhinitis eh. Merong acute. Yung acute, para bang kaumpisa lang at dapat hindi tumatagal. Karamihan yan na-identify yung cause, yung trigger. Parang sabihin natin yung pollen o kaya mga dust. Pag nalaman mo na yan yung cause, aalis ka doon sa area na yan, hindi na mauulit. Okay? Pero kung chronic naman, talaga namang hindi mo na solusyonan yung cause, lagi ka na doon sa environment na merong trigger, habang buhay na yan, mag-develop ka ng yung para bang yung stereotype na reaction ng body at hindi mo na maiwasan yung tuloy-tuloy. Okay po. So, Doc Glenn, usually po ay, ito po ay dahil sa mga triggers, sa mga alikabok, sa mga pollen, sa mga dumi, ganun po, Doc Glenn, tama po ba? Pakiulit Yes po, Doc Glenn. lang, medyo naputol-putol. Alright po. Doc Glenn, tama po ba ito na usually or yung mga dahilan kung bakit po nagkakaroon nitong tuloy-tuloy na mga pagbahing or reason ng allergic rhinitis po is dahil sa mga alikabok or yung mga pollen nga po, kagaya po ng na-mention nyo po, Doc? Yung tanong mo kanina, yung mga triggers, yan nga talagang nagiging dahilan na isang tao nagkakaroon ng rhinitis. Okay? Alright po. So yung rhinitis, a simple na start,
kung tuloy-tuloy ang exposure sa mga triggers, allergens niyan, after a while, parang nagiging allergic na talaga. Nagde-develop yung ibang symptoms na related to an allergic reaction. Yung allergic reaction is para bang normal defensive mechanism ng body to react to parang an invading organism or virus or bacteria or even foreign body. Okay po. So, paano po ba natin malalaman, Dok, kung allergic rhinitis yung cause ng sipon at hindi po siya, kumbaga viral na infection, kagaya po ng mga sipon or flu po, Dok? Well, yung katulad na sinabi ko kanina, yung allergic rhinitis, usually merong break yan eh. Merong interval na walang symptoms. Okay? Meron din akong kasama sa work and yung frequently na tuwing magkasama kami in the morning, sinisipon siya. Ganon. For sabihin natin mga 30 minutes to 1 hour, meron siyang symptoms eh. Sneezing, watery eyes, tapos merong tulo-tulo sipon. Okay. After mga 2, biglang nawala. Wala nang symptoms eh. So, more of allergic yan versus cold. So meron din ako mga kasama na makikita kayo sa umaga, meron siyang sipon, sneezing, cough, baka pa nga may konting simat. Makikita na naman kayo ng whole following afternoon, ganun pa rin ang symptoms niya. So yan ang more of a cold caused by yung organism ng bacteria or virus versus yung rhinitis lang. Alright po. So, Doc Len, may isa pa po tayo no, na nabasa po dito. So, ano pa po naman po itong ibig sabihin kapag seasonal yung allergic rhinitis compared sa perennial? Well, seasonal, parang it explains itself. Meron different seasons of the year. Alright. Okay? Merong cold season, merong warm season, merong rainy season, at merong mga yung hot season, cold and hot, okay? So these are considered yan ang mga triggers eh. So magiging seasonal. Kung yung rhinitis mo, allergic rhinitis mo, nangyayari lang yan sa bare months. Ito, bare na tayo. So, para palagi siyang sinisipon kasi exposure niya to mga colder climates eh, okay? So in yung sa ibang country na para wala naman din tayo, yung spring. Spring is where most of the flowers are in bloom. So maraming pollen. So yung season ng yung rhinitis ng isang seasonal sa mga spring months. Yun ang mga seasonal. Yung perennial naman, ano ba na eh, throughout the year eh. The whole year meron siyang symptoms eh. So ibig sabihin yan, throughout the year, exposed siya sa isang trigger. Good example dyan is perennial allergy. Meron siyang pet eh. Meron siyang furry pet na nasa bahay, lagi niya kasama every day. Na yun ang nagiging cause ng kanyang rhinitis. Allergic pala siya sa pets niya. Okay po. So may mga cases din po ba, Doc, na mild lang at kumbaga halos hindi na po napapansin ng patient na allergic rhinitis nga po yung nai-experience niya? Yes, yung mga mild cases, usually temporary exposure to para mga allergen. Sabihin natin yung temporary, isang example din is cigarette smoking. Maraming taong allergic sa yung mismo sigarilyo lang eh. Pero nagkakaroon siya ng symptoms pag lumalabas siya sa bahay, papasok sa areas na maraming smokers eh. So yan ang temporary. At saka kung sandali lang nag-exposure, temporary lang ang symptoms niya. Pero kung lagi siyang nandun sa area na may smoking, mag-develop din siya ng more severe symptoms once na na-expose siya dun sa trigger na yon. Ganun yan. So, Doc Len, kailangan din po ba ng mga test na, or ano po ba yung mga ginagamit na mga lab test para po ma-confirm kung allergic rhinitis nga po yung kondisyon ng isang patient po? Well, very complicated din ang mga lab tests and usually expensive. So, yung mga allergic na yung mga pasyente, when they say gagawa tayo ng mga testing, tapos malaman nila pricing, na lang sasabihin na gagamot na lang ako.
Pero yung test ang frequently is may mga blood test eh. Mm. Yung blood test ng tawag nila RAST is a test na kinukuha yung blood at ini-expose yan sa mga different chemicals eh, ganun eh. Yung may chemical na galing sa pollen, galing sa food. Kung mag-react doon sa chemical na yan, ibig sabihin positive siya doon sa chemical at yan ang magiging result ng RAS test niya. So RAS testing is very frequently done. Okay po. And Doc, meron din po ba mga pagkain naman na parang nakapagpapalala din ng symptoms kapag po may allergic rhinitis yung isang patient po? Yung grabbing symptoms, tumutuloy. Well, actually, yung mga grabbing symptoms na very frequent na naging chronic, nakaka-interfere yan sa nagiging grabe kasi it interferes with yung regular lifestyle ng pasyente. Kung lagi kang merong rhinitis, allergic, lagi kang problema, congested ka lagi kang merong sipon-sipon, okay? So pati yung tulog mo interrupted dahil masyado kang congested. Tapos ito nga, frequent illnesses like yung rhinitis can compromise the immune system. So, vulnerable ka sa lahat ng ibang klaseng infection. So, yung rhinitis can develop into sinusitis and actually because of yung interconnected ang mga sinuses sa ulo natin, pwede ka magkaroon ng ear infection from yung sinusitis. Okay po. Ayan, so Doc, pag-usapan naman po natin itong mga gamutan or yung mga treatment po. So ano po ba yung mga gamot na madalas nyo pong inirereseta para po sa mga may allergic rhinitis po? Well, ang karamihan ng mga allergic rhinitis na mga gamot are over the counter eh. Actually, yung very frequent yung phenylephrine, propranolol, ganon. These are decongestants na nakikita natin sa mga over-the-counter medicines eh. Ang isa pang category ng gamot, yung antihistamines. Kasi yung histamine, ang nagkakos ng yung sipon-sipon at saka sneezing eh. So karamihan naman ng over-the-counter drugs para sa mga allergic rhinitis at saka common cold are common and these are over-the-counter. Okay? Kung nagiging serious o mas grabe na hindi naman nakakayanan ng over-the-counter, minsan yung mga doctor nag-introduce sila ng mga steroids, okay? Kasi kung allergic rhinitis na grabe, na masyadong congested, meron mabibili na nasal parang nasal spray na meron konting steroid para mawala ka agad yung congestion. Okay po. And Doc, may napansin din po tayo na isa din sa mga ginagamit ng mga patient po na may allergic rhinitis. Safe din po ba, Doc Glenn, itong nasal spray po na ginagamit po nila? Siguro, kung narinig ko properly, yung na-mention mo, katulad ng mga Vicks inhalers, mga gano'n, di ba? Okay. Well, these are generally safe, okay? Pero there are temporary remedies eh. Kasi the inhalers contain what we call a decongestant, and the decongestant actually causes temporary constriction of the vessels sa nose eh. Kasi yung nose natin eh, yung nasal mucosa that's inside the nose, it is very vascular eh. Maraming maliliit na arteries, okay? So yung maliliit na arteries, nagiging inflamed sila. Yun ang cause ng congestion. So ito mga nasal inhalers, meron sila mga decongestant na that help in base constriction and reduce the congestion and even reduce the secretion na parang titigil din yung mga tulo ng sipon-sipon. Pero temporary lang yung mga yon. Nagiging isang side is nagiging addictive na hindi naman talaga nakakatulong sa long term. Yun din po yung Doc Glenn, yun yung isa talaga sa napansin natin na kapag may mga ganyang treatment, isa parang dumedepende na lamang po sila sa mga ganung klase ng gamot. Halimbawa na nga lang po yung nasal spray nga po, Doc. So, Doc Glenn, pakibaghagian na lamang din po kami kung ano po ba yung mga simple na lamang po na paraan para makaiwas po sa allergic rhinitis symptoms araw-araw po, Doc Glenn?
Well, sa totoo lang mahirap iwasan ang ay yung mga triggering. Mahirap talaga iwasan eh. So the best remedy is try to avoid, okay? So kung malaman mo kung ano yung trigger mo, just try to avoid it, okay? It's as bad as kung talagang allergic ka sa lahat ng kain mo, ba, yung odors, yung mga pollen, hindi mo maiwasan din na ma-expose sa mga dust. I think you have to wear a mask in those areas eh, ganon. So, yung treatment naman, kung meron ka talagang frequent na symptoms of allergic rhinitis, what you can do to help, para bang papadali yung pagaling, okay? Kailangan na talagang you try to boost immune system, hydrate yourself, you have to get good sleep, at saka you rest frequently. Kasi yan ang mga bagay na tutulong sa mga allergic reactions katulad ng allergic rhinitis at saka yung common cold. Ayan po siguro, Doc Glenn, panghuli na lamang po or karagdagan na lamang din po, Doc Glenn, no, kung meron po bang mga herbal or yung mga alternative po na mga medicine sa sakit po na ito, Doc Glenn. Yes, well, herbal medicine, as I usually mention frequently sa mga nagtatanong, herbal medicines are, our herbal preparations are all from plants. And plants actually can provide itong mga, yung antihistamine ingredient na that will all be naturally. Pero in small amounts eh. All, karamihan ng mga halaman, yung iba, mas marami kaysa iba, katulad ng mga ano ba yung mga sabihin natin yung mga lunggay. Malunggay actually contains maraming components that can actually counteract yung histamines na nagpo-produce ng mucus, yung sipon-sipon at saka yung mga coughing, ganun yan. So, isa pa dyan, yung mga plant katulad na lagundi na present din sa maraming mga medicines. These can prevent yung antihistamines that cause symptoms of yung allergic rhinitis. So, just remember, herbal preparations cannot help you immediately or within the next 2 or 3 days na nagagawa ng mga prescription medications or over-the-counter. But you should start these mga herbal preparations and continue using them for a long time eh. Not less than a month para kung pagdating ng mga triggers, yung reaction ng body mo will be less severe than kung wala kang protection. Alright po. Ayan po, Doc Glenn Soriano, maraming salamat po sa inyo po nga oras to na inalat po, no, para po makapanayam natin at bahagian po kami ng information with regards nga po sa sakit na allergic rhinitis. At syempre, sana din po ay makatulong din ito sa ating pong mga kabombo na nakikinig po sa ngayon. At maraming po salamat po ulit, Doc Glenn. Mag-ingat po kayo palagi and God bless po. Thank you for having me.